Welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon yung trabaho ko ito mga katropa. Yung issue nito ay on and off yung check engine. So chinek nga natin ng scanner yung kanyang issue ay EGR flow insufficient mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. About sa EGR, minsan okay, minsan hindi mga katropa. So ito nga pinagbabaklas ko ng mga katropa yung kanyang intake manifold EGR. So ayan yung nakita natin pagdating dito sa ating intake hole. Ayan, meron mga carbon deposit mga katropa. Kung mapapansin nyo itong lagyan natin ng ilaw. Ayan. So yung intake sa pangalawang butas basa ng langis. So basa ng langis, tapos yung iba tuyo. So ibig sabihin pagka ganyan mga katropa, yung valve seal ng dalawang na to, valve dito sa loob ay naglilik na mga katropa, kaya pupunta yung langis dito sa ating intake. Ayan, mapasin sa loob. Ayan, sa loob. Ilang sa loob. Basa. Tanggalin natin, gamitan natin ng ilaw. So ayun. Basa yung loob mga katropa. Pero yung iba tuyo. So ibig sabihin may problema na rin si valve seal. So yung kilometer reading niya is nasa 150 plus. So yung unit natin ay Mazda CX-5 SH engine, diesel mga katropa kung mapapansin nyo. So kaya sinabi natin si customer na ibaba natin yung intake, linisin natin at papalitan natin yung ibang parts. So nag-request siya ng papalitan yung EGR cooler. Yan, tsaka oil cooler, tsaka yung ATF cooler. So siya mismo yung nag-request niya na share yung bumili ng pyesa, kaya wala namang problema yun. So bali labor lang tayo sa paglinis ng ng mga carbon sa intake. Yan, kaya pinagbabaklas ko na. So waiting ako ng parts dyan, kaya na standby. So bukas ko na lang dudukutin yung mga makakapal na carbon na yan. So pagdating naman dito sa ating EGR, so ito si EGR nya. So hindi naman masyado makapal si carbon. Yan. So yung ang issue nya ay EGR flow insufficient. Nag-on and off yung issue. So ito EGR valve din to. Hindi naman masyadong madumi. Yan. So lilinisan lang natin yung area na yan, tsaka yung area dito. Dito rin, kukudkurin lang natin yan, tsaka ito. So ito naman yung kanyang throttle body. Yan, kung mapapansin yung kapal ng carbon. So yun, yung pwedeng panggalingan ng insufficient mga katropa, yung on and off yung code. Pagdating sa EGR, pwedeng EGR motor. Pero kapag insufficient kasi, hindi tayo agad pupunta rito sa EGR valve. Siyempre doon muna tayo sa linis-linis mga katropa. Hindi muna natin kagad-agad uhusgahan. So pag nalinis na natin at ganun pa rin, ibig sabihin pupunta na tayo sa kanyang EGR mga katropa. Yung pagkakaiba nito, dalawa yung EGR valve. Ayan, EGR valve din to, kasi meron siyang valve yan, open and close din yan. Kagaya nito, open and close din mga katropa. So guys, sinabi ko, ito yung kanyang throttle body, makapal yung carbon. Yan, lilinisin din natin yan. Pagdating naman sa intake manifold, ito yung intake manifold nya. Yan, ilawan natin. Ayan, kapal ng carbon sa loob mga katropa. Ayan. So kaya nirekomenda natin linisin. Huwag mo nang papalitan ng EGR. Sabi kasi ni customer, may problema na ba yung EGR? Sabi ko, wala pang problema yan, linisin muna natin, sabi ko. So kung mapapansin nyo, yan, ito, yan, kasi nyo barado, ayan, barado, ayan o. So ilawan na lang natin sa cellphone. Yan, mapapansin nyo ito. Ito barado na, ayan o, barado. Ito okay pa yung butas, pero pagdating dito sa ilalim, barado na. Kasi dito manggagaling yung sa EGR, yung exhaust gas recirculation, papasok dito sa dalawa na to, i-operate niya, papasok dito sa na to. Ayan, dito papasok yan mga katropa. Ayan o, ito yan o, dito EGR, tapos dito papasok yan sa
sa loob papunta rito. Yan. Pupunta rito, papasok dito, lalabas dito. Yan, ito barado. Kaya nagkakaroon siya ng EGR flow, barado yan, oh. Nahuhugot yan. Hugutin natin yan, tapos lilinisin natin yan, barabaran na yan. Yan, ang kapal ng carbon sa loob ng intake manifold. So yung ibang parts naman, ito yung kanyang mga dugtungan lang, mga bypass. So ito yung kanyang EGR cooler. Ito yung kanyang EGR cooler. Medyo makapal din yung carbon sa loob. Kung pwede naman linisin mga katropa, kaya mahirap dukutin yan, ibababad ng matagal bago malinis. Kung malilinis man, di natin mailalabas lahat. So hindi naman ako nag-decide na palitan, si customer. Tapos ito nga, sinabay niya na yung oil cooler. Kahit walang problema, sinabay niya. So siyempre, mataas na nga yung yung kilometer reading. So nagaan na rin siya for maintenance na rin. Nagbabaka sakali na rin na baka mag-leak pa, di maghalo pa yung tubig tsaka ATF, pupunta rin naman sa cooling system. Maghalo yung oil tsaka tubig, pupunta rin sa cooling system. Yung kanyang pag naghalo yung pag nasira sa loob. Kaya nag-decide na rin siya na hindi naman din kamahalan yan. So may budget naman siguro siya, kaya niya ito lang yung medyo may kamahalan. So nag-request siya na papalitan niya rin to. Hindi ko siya ni-request, siya yung siguro meron silang group ganun, diba? So yun mga katropa yung about sa ating EGR. Kaya nagkakaroon siya ng insufficient dahil barado. Pero kung meron pang lalabasan yan, hindi magkakaroon ng on and off yung code. So agad yung sinabi ko, hindi tayo basta-basta magpapalit ng EGR valve. Yan. Linis muna tayo for kahit anong diesel engine, nagkakaroon ng EGR flow insufficient. So pwedeng linis muna tayo. So pag hindi pa rin nawala, pwedeng sa EGR valve na yung issue niyan mga katropa, or wiring harness. Siyempre check natin, ganun mga katropa. Totally basic lang naman, yung trabaho lang yung medyo yung medyo maraming tanggalin, maraming bolt. So mapapansin nyo yung mga bolt area dito, yan, ito pa. So ito nga, stack up yung yan, nasira yung kanyang map sensor dun. Map sensor, kahit anong hugot ko kanina, hindi mahugot-hugot. Nag-stack up yung pinaka niya dito. Ayan, nag-stack up dyan, nanikit, dumikit. Kaya na kahit anong hugot mo dito sa loob, ayan, kapal ng carbon, ang tigas, kaya hindi nahugot. Ayun, naputol. So pina-requestan na rin naman natin yan, wala namang problema sa kanya mga katropa. Siya yung pinapa-order natin, so wala daw dun sa kinukuha na niya ng parts, kaya tayo na yung nag-order. So ito yung kanya mga gasket, mga bolt, yan. So yun guys, sabi ko bukas lilinisin natin yan mga katropa. So yun lang naman yung about sa ating S engine, about sa insufficient airflow. Pag insufficient airflow na, linis na, lalong lalo na mataas na yung kilometer, 100 or 100 plus, pwede nang linis mga katropa. So medyo marami nga lang baklasin, pero mas madali naman kaysa sa iba mga katropa. Yan yung ating pagbaklas ng ating EGR system, intake system, mas madali naman kaysa sa ibang baklasin. So yun lang mga katropa about sa EGR flow insufficient. Siyempre yung hangin hindi nakakabalik sa intake, hindi nagsisirculate mga katropa, kaya meron siyang code na ganun. So yun, hanggang sa muli mga katropa, hihingi lang ako ng isang like sa inyo mga katropa. Yun yung pinaka natin pagdating sa aming mga vlogger na nag-vlog ng about sa ganito. Isang like lang, okay na sa amin yun mga katropa.